Pag may sobrang taba na yung kalaban guys, ay na yung pinakaunahin nyo para wala na maging problema. Katulad nga yung gagawin ko dito sa laro na to. Yung para sa yung pinakamasakit dito, kaya ay yung inuna ko. Kaso nga lang, tinamaan dito yung Leslie. Kaya si Leslie muna yung bigyan natin. Dito sa laro na to guys, si Parsa talaga yung pinakatumaba. Kasi dito sa laning guys, hindi ako kinakaya dito ni Leslie. Kaya nga sinasabayan ko siya dito. Lalo na naka-inspire ako. Hindi sa atin tumaapalag kahit mag-flicker out pa to. Si Leslie nga sana yung pinakaunahin ko dito guys. Kasi masait to pag na-pre-hit. Kaso nga lang, mas masait pala dito si Parsa. Kaya nga lilipat tayo ng target dito mamaya. At dito ko pangalan napansin yung Parsa. Nung dumalaw siya dito sa top lane. Kaya nga mabibigyan ako dito. Kaya nga nung napitas ako dito, ang sabi ko sa sarili ko, mamaya sa akin tong Parsa. Ayun yung tatargetin natin guys. Pero sa ngayon, binigyan ko muna to si Leslie. Kasi killing spree na rin. Kailangan na rin natin i-shutdown. Malaking gold na rin makukuha natin pag nabigyan natin to. Kaya nga tinamaan ko siya dito ng sibat. Hindi ko na siya pinatakas pa. Sinutdown ko na agad. At dito ko na nga sinimulan yung paghahanap kay Parsa. Lagi ba naman nakakatakas? Sobrang liksi niya. Katulad nga dito guys, kung makikita nyo, nakalipad pa siya at nakatakas pa. Mabuti na lang nahabol agad dito ni Lancelot. Kaya ang mangyayari ay mabibigyan siya at masya-shutdown. Pero mamaya sa atin yan guys, ay lang talagang pupuntiryahin natin. Kaya nga ang ginawa ko dito, agad-agad ko na binasag ng tore nila sa top lane para makaikot na rin ako. Magaling din pumesto yung Parsa dito. Kaya medyo hirap din yung mga kampi ko. Kahit nga si Lancelot, medyo hirap habulin dito si Parsa. Kaya kailangan na rin natin gumawa dito ng paraan. Madali lang din naman hulihin dito si Parsa guys. Ang kailangan lang natin ay intayin yung ulti niya bago natin si baten. Hindi na makakagalaw yun. Kaso nga lang, ang lupit talaga dito ni Parsa. Tignan nyo naman, sobrang liksi niya. Nakahanda lagi yung ibon pang takas. Kaya ang ginawa ko, si Leslie na lang muna yung pinatas namin dito at yung mga nasa harapan. Pero okay lang din naman yun guys kasi nataboy natin yung Parsa dito at hindi rin naka-damage ng malala. At dahil nga hindi kami na-burst dito at madami pa yung buhay namin, nakipag-contest na agad kami dito sa Lord. Malayo-layo pa yung Parsa dito guys kaya ginuna namin. Ayun lang naman kasi uubos namin dito pag hindi namin natikitan. Pagkakuha namin dito ng Lord ay nag-out na kami. At dito sa part na to, si Parsa nga sana yung uunahin ko. Kaso nga lang humarang dito yung MM nila. Pitas na sana. Makaka-triple kill tuloy siya dito. Ayun talagang mahirap kay Parsa guys pag nabitaw niya lahat ng ulti niya. Kawawa talaga, sobrang sait niyan. Kaya ang ginawa ko ay aabangan ko lang sana siya dito sa damo. Kaso nga lang nakita pala ako ng tank nila dito. Kaya ang mangyayari mabibigyan tayo. Tignan niyo naman kung gaano kasait dito si Parsa. Sinubukan ko pa siyang abutin dito. Kaso nga lang ang lupit niya talaga pumesto. Pero syempre hindi pa rin ako tumitigil dito. Ayun talaga yung pinaka-target ko. Pag napitas ko kasi to, pwede na kaming manalo. Katulad nga dito guys, kung makikita nyo, napitas ko dito si Parsa at wala na silang damager. Kaya ang ginawa ko, malakas na akong loob na pumasok sa mga kalaban namin. Ayun lang yung pinaka-damage nila at saka si Leslie. Pag napitas namin yan, wala na. Kaya nga ang mangyayari dito, makaka-triple kill ako. At nagpunta na agad kami dito sa mid para tapusin na yung laro. Si Parsa lang talaga yung nagpapahirap sa amin dito. Kaya naisipan ko, siya na talaga yung targetin. Yung Bane naman dito, wala lang din. Ganun lang yung gawin nyo guys. Kung sino yung pinakamalakas sa mga kalaban nyo, ayun yung puntiryahin nyo at i-shutdown nyo ng i-shutdown para makabawi kayo at maka-late game. At dahil nga napitas namin yung damager nila, natapos namin yung laro na walang kahirap-hirap.